Pagkatapos na nangyari sa restaurant, di na nakita pang muli ni Olivia si Gab. Kahit sa opisina hindi na to pumupunta. Aaminin niya na mamiss niya to. Naisip niya rin baka masaya to sa piling ni Celine. Naisip niya palang ito na sasaktan na naman siya. Bumalik siya sa dating Olivia. Ang dating tahimik at puno ng kalungkutan. Palagi rin siyang pumupunta sa kanyang mommy. Hanggang ngayon, hindi pa rin to gumigising. Maagang umuwi si Olivia at dumaan muna siya sa bookstore para bumili ng kailangan niya sa trabaho. Paglabas niya nakita niya nasa isang restaurant si Celine, kasama nito si Gab. Agad nang umiwas ang tingin si Olivia dahil tama siya at mukhang masaya to sa pini ng pinsan niya. Nawalan siya ng gana mag-ikot kaya't umuwi na lamang siya. Nawawala na siya ng pag-asa. Isang buwan na lang binigay na palugid ni Joshua sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Tanong ng daddy niya sa kanya. May binili lang ho ako. Sagot niya sa ama dahil halatang galit na naman ito. Magbihis ka na dahil dito magdi-dinner ang fiancé mo. Mas okay na maging mabuti ka sa kanya. Saad nito bago siya iniwan. Napabuntong hininga na lang si Olivia dahil palagi nang pumupunta si Joshua sa kanilang bahay. Kahit nasasakal na siya, pinipilit niyang sumunod sa kanyang daddy. Kung babalakin naman niyang umalis ulit, di niya na kaya. Para ng mommy niya, sinong mag-aalaga dito? Alam niyang di naman maasahan si Celine. Di mo nalalabas si Olivia dahil mas gusto niyang magpahuli. Ayaw niyang makipag-usap sa lalaki. Nang tawagan siya na isa sa mga katulong, kaagad nang bumaba si Olivia. Umupo siya sa tabi ni Joshua. Di rin niya inaasahan na isasama ni Celine ang boyfriend. Kagaya ng palagi niyang ginagawa, hindi niya to sinulyapan. Ayaw niya dahil baka maiyak lamang siya. Pagkatapos kumain, tumambay siya sa bakanting lote sa likod ng bahay nila. Humiga si Olivia sa damuhan at tumingin sa mga bituin. Binabalikan niya ang alaala kasama ng kanyang mommy. Hindi maiwasan ni Olivia na hindi umiyak. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Paano kung di siya umalis? Alam niya na kasalanan niya ang lahat. Mahal na mahal niya ang kanyang mommy. Naging malinaw sa kanyang lahat. Ang lahat ng ginawa ng mommy niya para protektahan siya laban sa daddy niya. Are you okay? Nagulat si Olivia dahil biglang dumating ang binata. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya kay Gab. Nagpapahangin. Baka hanapin ka na doon ng girlfriend mo? Saan niya sa binata? Hayaan mo siya. Olivia, namimiss na kita. Biglang pahayag nito sa dalaga. Maging masaya na lang tayo sa buhay natin, Gab. Sa totoo lang, bagay kayong dalawa ni Celine. Malungkot na sambit ni Olivia kahit na nadudurog siya sa loob. Pero ikaw ang gusto ko. Sagot niya na kinabigla ni Olivia. Ako? Gusto mo? Di makapaniwala si Olivia sa kanyang narinig. I like you so much. I never courted Celine. Gawa-gawa lang niya mga sinabi niya. Hindi ko siya girlfriend. Paliwanag ni Gab sa dalaga. Di niya na kaya pa ang pambabaliwala sa kanya ni Olivia. Pakiramdam niya mababaliw na siya. Kaya kahit ayaw niya at naiirita siya kay Celine, pinilit nitong pakisamahan para makita lang niya ang dalaga. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Kinabig ni Gab ang dalaga at tinalikan niya to sa labi. Nais niyang iparating na seryoso siya, talagang gusto niyang dalaga. Nagulat man si Olivia, kagad niya ring tinugon ang halik ng binata. Di siya makapaniwala na gusto siya nito. Parang tumulo ng puso niya sa sobrang saya. Sobrang namiss din niya ang labi ng lalaki. Naging malamig ang naging halikan nila at naging mapusok. Pinipilit nilang pigilan ang ungol nila dahil baka may makarinig. Dinagana ni Gab ang dalaga. Napakalambot at napakasarap ng labi ng dalaga. Palagi niya itong hinahanap-hanap at ngayon natikman niya ito ulit, hindi niya na kaya pang pigilan ang kanyang sarili. Nawala na to ng pakialam kung nasan man sila ngayon. I want you, Olivia. I want you so bad. Bulong niya sa tenga ng dalaga. Baka may makakita sa atin dito. Pigil na Olivia kay Gab. Natatakot siyang may makakita sa kanila kahit madilim ang buong paligid. Just give me 5 minutes, son. Sabi nito kaya't napangiti naman ang dalaga. Hindi na nagawang sumagot ni Olivia dahil nalulunod na siya sa harap na pinapalasap sa kanya ni Gab. Ilang saglit pa'y sabay nilang narating ang rurok. Thank you, hon. See you later. Don't lock your door, okay? Dito ka matutulog? Di makapaniwalang tanong ni Olivia sa binata. Yeah, just wait for me. Papasok na ako. Paalam nito sa dalaga. Di naman makapaniwala si Olivia sa nangyari sa kanila ni Gab. Hindi niya akalain na kaya nilang gawin yon sa damuhan. Di naman niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Kagad niyang inayos ang sarili. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid.
Nagbabad siya sa bathtub at sinigurado niya na mabango siya pagpasok ni Gab mamaya. Panay ang tingin ni Olivia sa oras dahil hindi siya makatulog, pero alauna na at di pa rin pumapasok si Gab. Inaantok na ang dalaga kaya't natulog na to, pero nagising na lang siya na may umaangkin na sa kanya. Napangiti naman siya dahil nandito ng binata at pinagsaluhan nila ang isang mainit na tagpo. Kinabukasan umalis siya kasama sa Joshua. Pupunta nilang designer na gagawa ng kanyang gown. Kahit masakit ang katawan niya, pinilit niyang kumilos ng normal. "You are so gorgeous, babe." Nakangiting papuri ni Joshua sa kanyang fiancé. "Thank you." Mahinang anas ni Olivia. Ang dami nilang ginawa ngayon dahil malapit na ang wedding nila. Sumunod nilang pinuntahan ay food tasting. Wala namang nagawa si Olivia kundi ang sumang-ayon sa mga gusto ni Joshua. Lumipas pa ang mga araw at palapit ng palapit ang magiging kasal nila. Nag-vibrate ang phone niya kaya't sinilip niya ito. Napangiti siya dahil si Gab palang nag-text. Simula nung gabing may nangyari sa kanila, palagi niya nang palihim na kinatatagpo si Gab. Naging lihim na itong boyfriend. Alam niya na magagalit ang daddy niya kapag nalaman nito na may karelasyon siya sa iba. Hindi niya kayang pigilan ang damdamin niya. Mahal niya ang lalaki at ang kasal na magaganap ay napilitan lamang siya. "Are you listening, babe?" Tanong ni Joshua dahil napansin niya. Nakangiti ang babae habang nagbabasa ng text message sa phone nito. Sorry. Nag-text lang kasi yung friend ko. Nagaya silang lumabas kami mamayang gabi." "That's a good idea, babe. Can I come?" Ikaw, kung gusto mo." Napipilitang sagot ni Olivia. "I'm so excited na. I can't wait to call you Mrs. Benilde." Ngumiti na lang siya dahil ang nasa isipan niya. Mas lalo siyang di excited. Kung pwede lang tumakas, gagawin niya. Pero hanggat kaya niyang tiisin ang lahat, gagawin niya. Samantala, sa ospital, gumising na si Luz. Lalo nagbunyi si Arturo dahil magiging pabor sa kanyang lahat. Ang buong akala niya di na magigising ang asawa niya. Kahit na hindi niya ito mahal, mas mahal naman niya ang kayamanan nito. "Thank God you're awake. Akala ko hindi ka nagigising. Pumayag na ang anak natin magpakasal kay Joshua?" Tumingin lang si Luz sa kanyang asawa. Nang dahil sa nangyari, doon siya naliwanagan sa sarili na sarili lang ni Arturo ang palagi nitong iniisip. Isa itong kahaman at alam niyang kayamanan lang niya ang nais nito. At doon din niya natuklasan ang sekreto ng kanyang asawa, ang kawalang hiyaan at kahayupan nito. Nakatanggap ng tawag si Olivia mula kay Doc Travis. Gising na ang mommy niya. Mabilis siyang bumiyahe papunta sa ospital. Nakaramdam siya ng galit sa kanyang daddy dahil di man lang siya nito tinawagan para sabihan na gising na ang kanyang mommy. Nang pumasok si Olivia sa loob ng silid, bumuhos ang luha niya. Mabilis niyang niyakap ang kanyang mommy. Sobra niya tong namiss. Laking pasasalamat niya sa may kapal dahil naging maayos na ang kanyang mommy. "Mommy, thank you po at gumising ka na. Sorry mom, sorry kung umalis ako, mahal na mahal ko po kayo." Umiiyak na sad ni Olivia sa kanyang ina habang yakap niya ito. Ngumiti naman ang kanyang mommy sa kanya. Niyakap niya ito at bumuntong hininga sa tenga ni Olivia. "Sana hindi ka na bumalik, anak. Ayoko nahihirapan ka." Mahina pero malinaw tong narinig ni Olivia. Di naman siya makapaniwala sa narinig niya mula sa kanyang mommy. Umarte na lang siyang hindi niya ito narinig dahil kasama nila ang kanyang daddy at baka makahalata ito sa kanila. Dahil maayos na ang lahat ng laboratory result ni Luz, pwede na siyang umuwi sa kanilang bahay. Si Olivia ang nag-aalaga sa kanyang ina. Hindi na muna ito pumasok sa trabaho. Mas kailangan siya ng kanyang mommy ngayon. "Mommy, kukunin ko lang po ang gamot ninyo. Saglit lang po ako." Paalam ni Olivia at iniwan muna ang kanyang mommy. Pumasok sa loob ng bahay si Olivia at naiwan ang kanyang ina sa kanilang garden. Kaagad namang lumapit si Celine kay Luz. "Akala ko hindi ka na magigising, pero dahil gising ka na matutuloy ng kasal ng anak mo kay Joshua, ikaw rin talagang magiging dahilan ng paghihirap niya." Natatawang bulalas ni Celine sa ginang. "At ikaw, hanggang kailan ka magpapanggap?" Nakangiting tanong ni Luz sa babae. "Anong alam mo?" Galit na tanong ni Celine kay Luz. "Lahat. Kung gusto mo na walang makakalam sa sekreto mo, lubayan mo ang anak ko." May pagbabanta na sabi ni Luz sa babae. "How dare..." "May problema ba, Celine?" Tanong ni Olivia dahil bigla itong dumating. "Wala anak, kinakamusta lang ako ng pinsan mo." Si Luz na ang sumagot dahil ayaw niyang idamay ang anak niya sa kung anumang di nila pagkakaunawaan ni Celine.
Tumingin naman si Olivia sa babae pero inirapan lamang siya nito. Hinayaan na lang niya ito at pinainom niya ni Olivia ang kanyang ina ng mga gamot nito. Nainis namang nilisan ni Celine ang bahay nila. Nagmaneho to papunta sa condo unit ni Joshua. "What are you doing here?" Tanong ng binata sa kanya. "I need to cool down. Masyado nang madaming alam si Luz," sabi niya sa binata. "Bakit di ka pumunta sa boyfriend mo?" May panguuyam na tanong ni Joshua sa dalaga. "He is busy at ayoko siyang abalahin." "Pero ako, inaabala mo. Ang galing mo rin. Ginawa mo na ba ang iniutos ko sa'yo?" "Hindi pa. Di pa ako nakakapunta ng silid niya. At pwede ba, bilisan mo na nga? Pakasalan mo na siya para makalis na siya sa bahay." Naiinis pang saad nito sa lalaki. "Atat din ako kaya lang pinagbibigyan ko lamang siya. Kaya maghintay ka dahil di rin ako makapaghintay na maging akin siya." Nakangising sabi ni Joshua. "Mabuti naman kung ganon." Nakangiting sabi ni Celine sa lalaki. Mabilis din niya tong hinalikan at kagaya ng palaging nangyayari nagdalik ang dalawa. Samantala, nagulat naman si Olivia dahil biglang dumating si Gab sa kanilang bahay. Hindi niya yon inaasahan. Ang buong akala niya busy to sa trabaho pero nandito to ngayon. "Hi hon, I miss you." Pabulong na sambit ni Gab. "Anong ginagawa mo dito?" Mahinang tanong ni Olivia sa kanyang boyfriend. "Binibisita ka. Namimiss na kasi kita eh." Nakangiti si Gab kaya't lalo tong naging makisig at gwapo sa paningin ni Olivia. "Pasok ka. Ipapakilala kita sa mommy ko." Yaya ni Olivia sa lalaki. "Are you sure, hon?" "Yeah, come on. Ang gwapo mo today, hon." Di mapigilan ni Olivia ang lipurihin ang kanyang kasintahan. "Na-in-love ka na ba lalo sa akin?" Pabirong tanong ni Gab sa dalaga. "Sobra, hon." Pabirong sagot din ni Olivia sa kanyang kasintahan. Naglakad na sila papunta sa kanyang mommy. Di na rin nagulat si Luz na makita ang binata kasamang kanyang anak. Bukang bibig kasi to palagi ng anak niya na nagpapanggap pa siyang nakoma. "Mom, si Gab po, boyfriend ko." Pakilala niya sa mommy niya ng kanyang boyfriend. "Good afternoon po, madam." Magalang na bati ni Gab sa ina ng kanyang nobya. "Akala ko, si Celine ang kasintahan mo." Tanong ni Luz sa binata. "Hindi ko po siya girlfriend, ma'am. Si Olivia lang po." Sagot ni Gab sa ginang. "Mabuti naman kung ganon." Kalmadong saad ni Luz sa binata. "Pwede po ba kayong makausap, ma'am?" Lakas loob na tanong ni Gab sa ginang. "Sige, iho. Anak, iwan mo muna kami saglit." Utos ni Luz sa kanyang anak. "Hindi ko po ba pwedeng marinig yan, mom?" "Anak, sumunod ka na lang." Medyo nakaramdam ng ines si Olivia dahil sa hindi pagsali sa kanya sa usapan ng mga ito. Panay rin ang sulyap niya sa mga ito. Mukha kasing seryosong pinag-uusapan ng mga to eh. Hanggang sa natapos mag-usap ang dalawa. Kinukulit pa sana ni Olivia ang kanyang nobyo, ngunit tahimik lamang to at walang balak magsalita. Bigla namang umuwi si Celine at sobrang saya nito dahil lumong akala niya siyang dinadalaw ni Gab. Habang nasa hapagkainan, napag-usapan ang tungkol sa kasal. Kasalo din nila si Gab dahil ang alam ng mga ito, kasintahan to ni Celine. "Ilang araw na lang kasal mo na, Olivia. Inaasahan kong wala kang gagawin na hindi ko magugustuhan?" Saad ng ama niya sa kanya. "Opo, Daddy." Mahinahong sagot niya sa kanyang ama. Napangiti ang matanda sa naging sagot ng kanyang anak habang si Gab nagpipigil ng kanyang galit. Di niya hahayaang makasal ang babaeng mahal niya sa isang adik at galing sa pamilya ng mga korap. "Ikaw naman, Celine, kailan kayo magpapakasal ng boyfriend mo?" Biglang tanong ni Arturo sa kanyang pamangkin. "Nako, Daddy, hindi pa po namin napag-uusapan ng baby ko, pero darating din po kami dyan." Maarteng sagot ni Celine sa tiyuhin. "Dalian nyo na rin. Magandang lalaki tong kasintahan mo, baka maagaw ng iba." Dagdag pang sabi ng matanda habang tumatawa. "Di naman ka... Tapos na po ako. Aakit na po ako ng silid ko." Biglang sabi ni Olivia kaya't naputo lang sasabihin ng bruha niyang pinsan. "Isabay mo na rin ako, anak," sabi naman ni Luz. Kaagad namang tinulak ni Olivia ang wheelchair ng kanyang ina. Pagpasok nila ng silid ng mga magulang niya, inasikaso muna ni Olivia ang kanyang ina. Akmang lalabas na to nang bigla siyang pigilan ng kanyang ina. "Anak, pwede ba tayo mag-usap?" "Tungkol po saan, mommy?" "Alam ko na mahal mo si Gab at kailangan mong pakasalan si Joshua. Pero anak, makinig ka sa akin. Sundin mo ang nasa puso mo. Ito para sa'yo to. Tsaka mo nabuksan kapag kinakailangan. Magagamit mo yan balang araw. Huwag mo na akong alalahanin dahil kaya ko ng sarili ko. Ang gusto ko lang mamuhay ka ng masaya.
Mahal na mahal kita, anak. Madamdaming pahayag ni Luz sa kanyang anak. Mommy, mahal na mahal ko rin po kayo. At napag-usapan na po namin ni Gab to. Kailangan kong sundin si Daddy, ayoko mapahiya siya. Higit sa lahat, ayokong saktan kanya. Umiiyak na sabi ni Olivia sa kanyang ina. Lagi mong tatandaan, anak. Ikaw ang nag-iisa kong tagapagmana. Alagaan mo sanang iniwan sa atin ni lolo at lola mo. Bakit mo ba yun sinasabi sa akin, Mommy? Para ka namamaalam. Di maiwasan ni Olivia ang umiyak habang tinatanong ang kanyang ina. Inaantok na ako, anak. Nais ko nang magpahinga. Saad ni Luz kay Olivia. Ang dami pa sanang tanong ni Olivia sa kanyang ina pero di na lang niya nagawang isatinig. Mas pinili na lamang niyang manahimik at lumabas ng silid. Kaagad niyang tinago sa kanyang gamit ang flash drive na binigay sa kanya ng kanyang mommy. Alam ni Olivia na mahalaga yon. Nag-ring ang phone niya kaya kaagad niya tong sinagot. Hello, hon. Uuwi na ako. Paalam sa kanya ni Gab. Okay, hon. Ingat ka sa pag-drive. I love you. Malambing na anas niya sa kanyang nobyo. I love you too. Di na nagawang tapusin ni Gab ang kanyang sasabihin. Han? Han, anong nangyari? Gab, please answer me. Natatakot na si Olivia dahil may narinig siyang malakas sa tunog bago namatay ang tawag. Gustuhin man ni Olivia na umalis ay hindi niya magawa. Biglang dumami ang bantay sa kanilang bahay. Lalo na't ilang araw na lang kasal na nila ni Joshua at wala na siyang takas pa sa lalaki. Halos manlumo si Olivia nang malaman niya na naaksidente pala si Gab at nasa ospital to ngayon. Gustong gusto niya itong puntahan pero wala siyang magawa. Bukas ng kasal niya at buong gabi siyang umiyak ng umiyak. Gumising ka na dyan, kamahalan. Araw ng kasal mo ngayon. Natutuwang bulalas ni Celine. Di niya to pinansin at bumangon na lamang siya. Nagpaubayo na lang si Olivia sa lahat ng nais ng kanyang ama. Suot ang puting damit, nakatayo siya sa pintuan ng simbahan. May mga kamera ding nakatutok sa kanya. Umiiyak siya hindi sa kaligayahan, kundi sa kalungkutan. Ang bigat ng mga paa niya. Parang di kayang ihakbang ni Olivia ang mga to. Dahil alam niyang naiinip ng lahat kaya't sinimulan na niya na maglakad papunta kay Joshua na may malawak ng ngiti sa labi. Kahit mabagal nakarating pa rin siya sa altar habang walang tigil sa pag-iyak. Anong iniiyak mo? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo ako ipapahiya dahil malilintikan ka sa akin. Pabulong na sabi ni Arturo sa kanyang anak. Nagagalit na siya dahil nakakahiya na sa mga taong naroon. Hindi na kasi tumitigil si Olivia sa kakaiyak. Hindi niya kaya magpakasal sa lalaking di niya mahal. Natatakot na siya, tinihiling niya na sana isang panaginip lang lahat ng to. Ang akala niya makakaya niya pero hindi pala dahil labag to sa loob niya. Daddy, hindi ko po kaya. Mahinang sabi niya sa kanyang ama habang umiiyak. Huwag ngayon, Olivia. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Mahina pero may daing pagkakasabi ng kanyang ama. Daddy, hindi ko po talaga kaya. Pahayag ni Olivia sa kanyang ama. Ngunit isang masamang tingin lang ang naging tugon nito. You are so lovely today, babe. Sabi ni Joshua sa dalaga habang malawak ang ngiti sa labi. Alam ni Joshua ayaw magpakasal sa kanya ng dalaga. Joshua, hindi pa ako ready magpakasal sa iyo. Sabi ni Olivia sa lalaki. Don't you dare, Olivia. Akala mo ba hindi ko alam ang relasyon niyo ni Gabriel? Galit na bulong ni Joshua sa kanya. Siya ang mahal ko. Let's start the wedding, father. Utos si Joshua sa pari at di pinatapos si Olivia sa sasabihin nito. Napapikit na lang si Olivia dahil hindi niya talaga kaya. Umiyak to ng umiyak. Alam niya na wala na siyang takas pa. Ano bang magagawa niya? Nagsimula na ang pari. Tumingin siya sa pari at nais niyang iparating na hindi siya sang-ayon sa kasalang ito. May tumututol ba sa kasalang ito? Biglang tanong ni Father. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Ituloy mo ang kasal. Tiimbagang nautos ni Joshua sa pari. Hindi pwedeng di matuloy ang kasal nila ni Olivia at alam niya na walang po pwedeng humadlang sa kanya kahit na isa pang Miranda. Kanina pa siya nagpipigil ng galit niya kay Olivia. Panay kasi ang iyak nito. Sa totoo lang, matalim na tingin ng ama ni Joshua sa kanya. Galit na to dahil sa tagal ni Oliviang maglakad. Hindi nito nagustuhan ang kahiyang ginagawa ng anak ni Arturo. Ang buong akala nito ay nagkakaintindihan na sila na ayaw niya ng kahihiyan. Masisira ang pangalan nila kapag lumabas ito sa media. Arturo, ayoko ng kahihiyan. May diing sabi niya sa lalaki. Kumpadre, pasensya ka na sa anak ko pero tuloy ang kasal. Sagot ni Arturo sa lalaki. Siguraduhin mo lang.
Alalahanin mong dito nakasalalay ang pagkapanalo mo. Saan nito kay Arturo? Alam ko, kumpadre. Sorry. Kahit labag sa kanyang loob, nagpakumbaba pa rin si Arturo. Samantala si Luz nakikinig lang sa kanyang asawa. Umahon ang galit sa puso niya. Sarili lang talaga nitong iniisip nito at ngayon puputulin niya na ang ambisyon nito. Di niya hahayaang may kasal ang kanyang anak sa walang kwenta at gahaman ng lalaki. Sapat na ang mga taong naging sunod-sunuran siya sa kanyang asawa. Panahon na para lumaban. Napilitan ng paring ipagpatuloy ang kasal. Wala siya magagawa kahit alam niyang ayaw ng dalaga. Joshua Benilda, tinatanggap mo... I do, Father. Mabilis na sagot nito. Hindi pa natapos ang sasabihin ng pare. Ikaw, Olivia Peralta, tinatanggap mo bang maging kabiyak ang lalaking to? Tanong ng pare kay Olivia. Naging tahimik ang buong paligid. Tikom ang bibig ni Olivia at wala siyang balak magsalita. Hindi niya magawang magsalita. Pakiramdam niya yung nalunok niya ang dila niya. Kung ayaw mong may mangyari sa mommy mo, umayos ka. Galit na talaga si Joshua at pinagbabantaan pa ang dalaga. Ay, hindi siya pwede magpakasal sa iyo, Mr. Benild? Biglang sumigaw si Gab habang naglalakad papasok sa loob ng simbahan. Seryoso ang gwapong mukha nito. Napalingon naman si Olivia sa lalaking mahal niya at hindi siya makapaniwala na dumating ito. Nakita niya may bangas ang gwapo nitong mukha. Gusto niya itong yakapin ng sobrang higpit. Ngayon niya napatunayan na mahal siya ng lalaki. Matapang ang aura nito na parabang walang kinatatakutan. Naglalakad itong parang hari. What do you think you're doing, Mr. Miranda? Galit na sigaw ni Joshua sa lalaki. Ako dapat nagtatanong yan sa'yo, Benild. Kalmadong mukhang sagot ni Gab sa lalaki. Ang lakas ng loob mong sirain ang kasal ko? Galit na sigaw ulit ni Joshua. Ang lakas din ng loob mong pakasalan siya. Sagot naman ni Gab. Get off! Asek ni Joshua sa binata. Father, continue. No, Father, this wedding is now over. Sabi ni Gab sa pare. Ako ang magsasabi kung tapos na to o hindi. Umalis ka na, Gabriel. Utos ni Joshua dahil nang uubos na ang pasensya niya. Ikaw ang umalis at hindi ako. Everyone, listen to me. This woman is my wife. Gab, umiiyak na tawag ni Olivia sa kanyang kasintahan. Napasinghap ang lahat ng naroon maliban kay Luz. Hindi na siya nagulat dahil sinabi to ni Gab sa kanya noong nakarang araw. Flashback. Ma'am, gusto ko po kayo makausap dahil may magtatapat po ako sa inyo. Panimulang sabi ni Gab sa ginang. Ano yon, iho? Kasal na po ako. Sagot nito. Kung kasal ka na, ba't mo pinaglalaroan ng anak ko? Kasal na po ako. Kay Olivia? Mabilis na sabi ni Gab. Wala siyang sinasabi sa akin. Nagulat na sabi ni Luz. Dahil hindi po niya matandaan. Sagot naman ni Gab sa ina ng babaeng mahal niya. Hindi niya kayang sabihin kay Olivia kaya't sa ginang na lang niya sinabi. Paanong hindi? Nagtatakang tanong ni Luz sa binata. Nung tumakas siya sa bahay ninyo, ako po ang nagligtas sa kanya. Uminom po kami at doon niya sinabi na pinipilit siyang magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. Sinabi rin po niyang mas gugustuhin pa raw niyang magpakasal sa iba kesa kay Joshua. At dahil po lasing ako, niyaya ko siyang pumunta sa ninong kong judge. Doon po kami nagpakasal. I'm sorry, ma'am. Hinging paumanhin ni Gab sa ginang. Thank you, Gab. Mas matutuwa ako sa ginawa mong yon. Sana'y huwag mong pabayaan ang anak ko. Mabait at masunurin siyang anak. Alam ko mahal na mahal ka niya. Mahalin mo sana ang anak ko at alagaan mo siya. Sabi ni Luz sa binata. Makakaasa po kayo, ma'am? Salamat, iho. Naging panatag si Luz sa binata. May impluwensyang pamilya nito kaya't alam niya na kaya nitong protektahan ang anak niya. End of flashback. Anong pinagsasabi mo? Galit na tanong ni Arturo kay Gab. Di niya inaasang marinig iyon mula sa lalaki. Alam niya ang lihim na relasyon ng mga ito pero hindi niya inaasang sasabihin ito na kasal ng anak niya sa lalaki. Hindi niyo po pwedeng ikasal sa iba. Ang asawa ko? Here is the proof na kasal talaga kami. Sagot naman ni Gab kay Arturo sabay bigay ng papel na dala niya. Tiningnan ni Arturo ang marriage certificate na binigay ni Gab at nagulat ito dahil totoo ngang kasal na ang anak niya sa lalaki. Anong ibig sabihin nito, Olivia? Galit na tanong ni Arturo sa kanyang anak. Sorry po, Daddy. Sagot ni Olivia kahit di niya maintindihan ang nangyayari. Kahit siya'y nagulat kung ba't kasal na siya sa binata. Wala siyang natatandang kinasal na sila. Tumingin si Olivia kay Gab pero di niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Pak!
Sunod-sunod na sampalang binigay ni Arturo sa kanyang anak. Akmang sasamparin niya ulit to nang hawakan ni Gab ang kamay niya. Subukan mong saktan pa ang asawa ko. Ako nang makakalaban mo. Matapang na sabi ni Gab sa matanda. Ang lakas ng loob mo? Malakas talaga ang loob ko. At anong balak mo akong takutin? Huwag mo nang subukan. Hindi mo kailangan ipakasal ang anak mo para lang manalo ka sa eleksyon? Galit na ring sabi ni Gab sa matanda. Pagsisisihan mo to, bata? Pagbabanta ni Arturo kay Gab. Hihintayin ko. Sagot naman ni Gab. Baby, paano na ako? Hindi ba akong mahal mo? Biglang tanong ni Celine sa binata. Umiiyak din to. Walang tayo, Celine. At alam mo yan sa sarili mo. Kalmadong sagot ni Gab. Malandi ka? Inahas mong boyfriend ko. Sigaw ni Celine kay Olivia. Pagsisisihan mo to, Miranda. May pagbabantang sabi ni Joshua bago nilisan ang simbahan. Galit na nilisan ng pamilya Binild ang simbahan pagkarating nila sa kanilang mansyon. Sinuntok agad si Joshua ng kanyang ama. Galit na galit to dahil sa kahihiyan na ginawa ng pamilya ni Arturo. Humanda sa akin ang Miranda na yon. I am so disappointed in you, Olivia. Sana hindi na lang ikaw naging anak ko. Pinahiya mong buong pamilya natin? Sabi ni Luz sa kanyang anak. Ginawa niya yon para tuluyan ng umalis ang kanyang anak. Ayaw na niya nitong umuwi sa kanila. Nais niyang sumama na to kay Gab. Mommy? Huwag mo akong tawaging mommy. Wala akong anak na katulad mo. Paano mo nagawang ipahiya ng ganito ang daddy mo? Galit na sigaw nito. Mommy, let me explain. Please, mommy. Umuwi na tayo, Arturo. Yaya ni Luz sa kanyang asawa. Tandaan mo, wala na akong anak. Isa kang bobo at tanga. Kahit kailan wala kang silbi. Hindi ko rin nais makita pang pagmumukha mo. Galit na sigaw ni Arturo sa kanyang anak. Naiwan namang umiiyak si Olivia. Tumingin siya kay Gab. Dapat masaya siya dahil naligtas siya nito, pero iba ang nararamdaman niya ngayon. Galit siya sa lalaki at di niya matanggap na galit din ang mommy niya sa kanya. Bakit mo ginawa to? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ang sama mo. Tanong niya kay Gab. Han, sorry kung di ko sinabi sa'yo. Natatakot akong magalit ka sa akin. Pero maniwala ka, sasabihin ko naman talaga sa'yo. Paliwanag ni Gab sa kanya. Sana hiniyaan mo na lang akong may kasal sa kanya. Sana hindi ka na lang nangialam. Galit ako sa'yo. I hate you. Sigaw ni Olivia at tumakbo palabas ng simbahan. Han! Ano ang gagawin ni Olivia ngayong kasal na nga siya kay Gabriel? Ano ang gagawin ni Joshua ngayong wala na siyang pag-asa na makuha si Olivia? Ano kaya ang laman ng binigay ni Luz sa kanyang anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.